Nagkasakit ako, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Basta't nakita na lamang nila ako sa hapag ng banyo. Nawalan ako ng malay tao ng halos 3 oras. Maraming mga tao ang bumubuti at namumuhay ng malusog at aktibong pamumuhay sa dialysis. Gayunpaman, ang dialysis ay maring hindi para sa lahat. Sa ilang mga kaso ng dialysis ay maring hindi makapagpabuti ng kalidad ng buhay na mabuti dahil sa kasidhian ng ibang mga umiiral na problemang pangkalusugan. Ang ilang mga tao ay maring mamili na hindi magsimula ng dialysis o kung nagda-dialysis na, sila ay maring magpasya na huwag nang ituloy ang panggagamot. Sa edad na 82, si Pearl Siwak ay nasuri na may malalang sakit sa bato. Noong panahong iyon, siya ay nagpasya na huwag nang mag-dialysis kung at kapag ang kanyang mga bato ay hindi na gumana. Ako ay talagang nagkasakit. Ako ay nasa ospital ng 1 buwan at pagkatapos matagal bago nanumbalik ang aking lakas. Ang aking mga bato ay biglang bumaba sa 6%. Gusto nila akong ilagay sa dialysis ngunit iyon ay isang bagay na alam ng pamilya ko at ng aking manggagamot na ayaw ko ng dialysis. Kung sakaling ako ay lumala at ako ay makikipagsapalaran. At sa aking edad, wala akong makitang saysay doon. At kahit na ang espesyalista ay sumasang-ayon sa akin. Sinabi niya ito ay maaring makapagbigay pa sa iyo ng 1 taon o mahigit, ngunit hindi ito ang isang kalidad na buhay na gusto ko. Mayroong isang opsyon na kilala bilang makalumang pangangalaga na nagbibigay sa mga pasyente ng kaginhawahan sa katawan at emosyonal na suporta habang nagpapahintulot sa sakit sa bato na tumakbo ng natural na kurso. Ang aking mga bato ay gumagana ng 16% lamang sa ngayon. Kanilang kinukuha ang aking dugo bawat buwan. Wala akong alam na panggagamot maliban sa dieta. Umiinom ako ng gamot sa alta presyon. Siyempre, ang alta presyon ay masama sa bato. At alam mo, sa ilang mga araw, maganda ang aking pakiramdam. At sa ibang mga araw, sa aking palagay, ang bawat isa ay may mabuti at masama, lalo na sa edad ko. Kailangan maunawa ng sinuman na magpasyang humintong magdialysis o hindi magsimulang magdialysis ang mga konsekwensya. Kapag ang iyong mga bato ay humintong gumana, ikaw ay mamamatay sa bandang huli. Ngunit ang iyong pangkat na tagapangalaga ay tutulong sa iyo na mapangasawa ng sakit at iba pang mga sintomas at ikaw ay pagsisikapang paginawahin hanggat maaari sa proseso. Bago piliin ang walang dialysis na opsyon, kailangan mong makapag-usap na mabuti sa iyong pangkat na tagapangalaga sa bato at sa iyong mahal sa buhay tungkol dito. Kaya nang makabalik ako mula sa ospital pagkatapos malugmok sa sakit at malaman na muntik na akong mamatay ng mga oras na yon, maaring ito ay naging napakahirap para sa mga bata. Hindi nila alam kung ano ang gusto ko, kung nais ko ng misa. Hindi nila alam kung ano ang mga kagustuhan ko tungkol sa paglilibing o ano paman. Kaya ngayon, ako ay gumagawa na ng mga pag-aayos. Nagtungo ako noong nakaraang Martes at bumili ng lote sa Katolikong sementeryo. Sa mga huling yugto ng iyong sakit, ikaw ay ilalagay sa nagpapakalmang pangangalaga na kung saan ang pinahahalagahan ay ang kaginhawahan at pangangasiwa sa sakit sa halip na ang paggagamot sa sakit. Ang pagpili sa makalumang pangangalaga ay hindi kailangan na maging permanente. Basta't mabuti-buti ang iyong pakiramdam, maaari kang magpasya na magsimula ng magdialysis. Sa bandang huli, ang desisyon na mamili na magsimula o huminto sa panggagamot ay nasa sa iyo. Kahit na anong panggagamot ang piliin mo, mahalagang isaalang-alang ang paggawa ng mga paunang pagpaplano sa pangangalaga. Sa palagay ko, pinipilapan ito at pagkatapos ay bibigyan mo ng kopya ang iyong doktor. Ayoko ng suporta na may pamamagitang medikal na tulad ng pagpapakain sa tubo at lahat ng gaya noon o dialysis sa bato. Kung alinman sa mga pamamagitang ito ay nasimula na, nais kong ipatigil ang mga ito at hayaan na lang na dumating ang kamatayan ng kusa. Tinutulutan ng paunang pagpaplano sa pangangalaga na makapagplano ng mas maaga at may palam ang napili mong mga pamamaraan kasama na kung sino ang magsasalita para sa iyo kung hindi mo na kayang magsalita para sa iyong sarili. Makikipagtulungan sa iyong pangkat na tagapangalaga ng kalusugan at sa iyong pamilya upang malaman ng mga nagmamalasakit sa iyo kung ano ang gagawin para sa iyo sa ganitong mga sitwasyon. Sa aking palagay, lahat ay dapat magplano ng maaga.